nakalusot na naman. Kaya pagdating sa Senado talagang hindi ko yung panlusutin. Salamat. Over my dead body. Gawin ko lahat na makakaya ko. Gagawin ko talaga na maharang yan. Yung Human Rights Defenders Bill po ay pet project ng Communist Party of the Philippines Party List Operators. Pro-NPA po ito. Kasi 3 beses nila ito i-final sa Kongreso, hindi nakakalusot. So sa pangatlong beses, ma'am, nailusot nila. At ngayon may taker o may co-sponsor doon sa counterpart sa Senate, si Risa Ontiveros. Akalain mo yun, magpapasa ng batas, may sinusulong na batas na akala hindi sila matutumbok. At kitang-kita at pinatunayan niya lang na talagang malalaban siya. Itataguyod niya ang kapakanan ng mga NPA. So kitang-kita na si Risa Hontiveros ay salot sa lipunan. So bakit pa naiuupo dyan yan? Ito kasi yung nakakatakot yung sobrang daming taong nalilinlang at mga kabataan na mga ganitong tao. Kaya dito ako bad trip sa mga ganyan. At talagang hinahabulan ko yung mga kabataan na turuan sila at maging matalino. Kasi nga naaawa ako sa mga taong nahihikayat at nasasama sa rally. Kasi hindi alam ng mga bata na yan kung inuuto ba sila o hindi. Kasi nga inuutakan sila at kulang yung kapasidad ng utak nila para mag-gets kung ano talaga yung tunay na motibo. At saka may pera Pera ang pinapalakad kaya madaling napapasunod yung mga bata. So yung mga ganitong senador, dapat hindi na to pinapaupo. Tang inang yan, magpapasa ng batas pabor sa mga makakaliwa. Ano yan, katarantaduhan? Ginagamit nyo ang pera ng bayan panglaban sa gobyerno. Palihim umatake yung mga yan, mga nagpapalakas ng puwersa. Tapos ginagamit ang pagkababae para lang kampihan. Kapag kayo nagpauto pa dyan sa mga ganyan, ewan ko na lang, hindi na kayo nadala. Ang pinakamasaklap pa dito, maliban dyan, yung tinalakay ni Senator Ronald Bato de la Rosa, itong isa pang panukala na lusot sa lower house na sinabi ni Senator Bato na hindi niya palulusutin sa Senado. Panoorin po natin ang balitang ito. Binoto ako ng Army, ng Navy, ng Air Force, ng PNP, yes. ng lahat ng uniform personnel. Sinuportahan nila ako. Kasi nakita nila na ipaglaban ko yung para sa kabutihan nila. So, tayo, palusutin ko yung ganang klaseng batas. Hindi ba ko binoto ng NPA? Correct. Bakit ko palusutin yung batas na para sa NPA? Ganito nanindigan si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos aprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8269 o ang Penalizing Arbitrary Displacement of Buckwheat na isa-ani ang panukalang tinututulan ni De La Rosa. Yung mga batas na pro-NPA na batas. Kita mo yung mga anti-buckwheat law nila, nakalusot na naman. Kaya pagdating sa Senado talagang hindi ko yung panlusutin. Salamat. Salamat. Sinabi naman ng isa sa principal authors ng naturang panukala na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang panukalang ito ay naglalayong garantiyahan ang pagtataguyod at proteksyon ng mga karapatan ng mga biktima at non-combatant sa armadong tunggalian alinsunod sa international humanitarian law, international human rights law at domestic laws. Ipiniliwanag naman ng dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis ang tunay na motibo ng Buckwheat Bill na salungat sa naging pahayag ni Speaker Romualdez. The so-called Buckwheat Bill or the Buckwheat Law being proposed actually by the CPP and the congressional infiltrators and operatives, yung kanilang kamatayan black, is for the purpose of tying down, itatali yung kamay ng ating pamahalaan, especially the security sector agencies, in terms of their operational effectiveness, because most of the time, the CPP, NPA, and NDF are using the population or the people in the community sa mga baryo na magsilbi na kanlungan o taguan nila. So, kapag pumasok ang mga military operations or security sector operations, mga FMO or focused military operations, ginagamit nila ang buckwheat or ang tinatawag na reverse buckwheat
or ang term dyan ng ating government sa International Standard of Definition, internally displaced persons or IDPs. So sila ang nagpapabakwit para nang sa ganon ay mapatigil ang military operations. Over my dead body. Gawin ko lahat na makakaya ko. Gagawin ko talaga na maharang yan dahil ay ano pa? Bakit pa tayo nagsenador at papayag tayo sa mga ganong klaseng batas? Yan, ka Eric, Ma'am Lorraine, at isa lang yan sa ilang batas. Pero meron silang dito sa Senate na isinusulong din, kung di ako nagkakamali, yung mother bill nila dito, ka Eric, ito naman na kay Risa Contiveros. Siya naman ang nagpupush nito. At Yung Human Rights Defenders Bill, parang sinalo niya Ma'am Lorraine sapagkat sabi ko nga kay Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kinatay-katay nila at upang installment hindi makikita kaagad ang kamay ng CPP, NPA, and DEP dito sa Human Rights Defenders Bill. Kinatay nila ang anti-labor intervention on the part of the government para libreng-libre na makapasok ang CPP operatives na mag-infiltrate sa labor in industrial sector. Eric, ikwento mo muna briefly kung ano yung Human Rights Defenders Bill. Kahit konti lang, para may ano. Sige, ma'am. Yung Human Rights Defenders Bill po ay pet project ng Communist Party of the Philippines Party List Operators. Pro-NPA po ito. Kasi 3 beses nila ito i-final sa Kongreso, hindi nakakalusot. So sa pangatlong beses, ma'am, nailusot nila. At ngayon may taker o may co-sponsor doon sa counterpart sa Senate, si Risa Contiveros. Ang purpose talaga niyan is gawing legal ang pag-operate ng mga underground organizations sa urban areas. Ito yung mga illegal nila na konektado sa NPA. Para matabunan ito, ay idideklara nila ng mga human rights defenders ang mga ito. Pati yung mga NPA na kapag nahuhuli, ay pwede na rin maging deklarado na human rights defenders. Technically, ang buong CPP, NPA, NDF ay magiging human rights defenders. Therefore, ang gobyerno hindi na pwedeng magkaso, mag-surveillance o magpatupad ng anti-terrorism law sapagkat magiging bawal na sa batas na ito. Magkakaroon ng conflict at magiging banggaan ng dalawang batas kung ipasa natin ito at pwedeng magkaroon nga ng krisis sa law enforcement and legal operations ng ating security forces at ng buong gobyerno sapagkat magiging payong ang Human Rights Defenders Bill na ito. Sa loob nito, mayroon pa silang component na inilusot din nila ang anti-state and government intervention sa sektor ng labor kung saan ginagamit din nila ang infiltration at para ito ay mapatigil, sasabihin nilang illegal na magbunyag ang gobyerno ng mga tungkol sa labor intervention sapagkat bawal yan sa batas. At para iyan ay maging bawal, ginawa din nila ito at kinuha sa loob ng Human Rights Defenders Bill. So dalawa na. Nakalusot din ito, ma'am, sa Congress sa ilalim po ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Nakalusot na ito. Ganon din po ang isa pa, yung Backwit Bill na binanggit ni Senator Bato de la Rosa. So 3, kinatay-katay nila by installment para mailusot. Ngayon sa tanong ni Ma'am Lorraine, sino ang magbibenepisyo nito? Hindi po taong bayan, kundi CPP, NPA, NDF. Sino naglusot? Ang kanilang mga operatiba na mga party list. At anong ginamit? Bakit nakalusot? Ang kanilang mga tactical alliances at ang kanilang mga lobby operations para hindi halata ang iba pina-sponsor nila at nagko-sponsor lamang sila. Kaya tama lang na tinalakay ito natin with Senator Bato de la Rosa at ngayon ay ginagawa natin ng special report, Ma'am Lorraine and Brother Franco, so that the people and our government will be properly oriented before we are being trapped again into the laws na ang kanyang benepisyo ay ang pagpapatatag ng advantage ng ating mga kalaban sa gobyerno at mga kalaban ng mamamayan, particularly ang CPP, NPA, ND. Alam ko may sinusulong nung nakaraan yan yung parang nagpapabango sa mga tao noon. Ano din yan, konektado din yan sila sa mga LGBT. So, si Risa Contiveros, kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang against yan. Against yan. Kapag kayo nagpauto pa dyan sa mga ganyan, nila Risa Contiveros at yung iba pang sangkot dyan sa mga makakaliwa, ewan ko na lang, hindi na kayo nadala. Dapat hindi na to pinapaupo. Tang inang yan, magpapasa ng batas pabor sa mga makakaliwa. Ano yan, katarantaduhan?